Sa ating mga pangunahing balita ngayon pong araw na ito ng Huwebes. Posible pa rin daw hong ma-disqualify ang mga kandidato kung mapapatunayang sobra-sobra ang kanilang ginasta sa nakaraang eleksyon. Sa ilalim po ng batas ay dapat pong hindi lalagpas sa 3 piso per voter ang maaaring gastusin ng kandidato na bahagi po ng isang partido. 5 piso ho naman per voter kung independent candidate o walang partido. Ibig sabihin kung dami po ng botante ngayon taon ng pagbabasehan, hindi dapat lumagpas sa 209 million pesos lamang ang ginasto sa kampanya ng isang kandidato sa pagkasenador na miyembro ng isang partido. Habang 348 million pesos ho naman sa mga independent candidate. Iba-iba ho naman ang spending limit para po sa mga tumatakbo sa lokal dahil makakaiba rin po ang dami ng botante sa bawat LGU. Pagliliwanag po ng COMELEC, hindi kasama sa binibilang na ginasta sa naturang nagdaang kampanya ang mga donasyon sa kandidato. Sa ngayon po ay nasa 400 kaso po ng overspending sa kampanya ang iniimbestigahan na po ng COMELEC. Nagbabala naman ang palasyo sa mga opisyal ng gobyerno na posible silang masibak kung hindi gagawin ng tama ang kanilang trabaho. Sinabi yan ng Malacanang kasunod ng pagkakasibak na dating OWA Administrator Arnel Ignacio at OWA Deputy Administrator Emma Sinclair. Kaugnay ng maanumalya umanong pagbili ng lupa ng OWA na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso. Iniimbestigahan na ang naturang anomalya. Babala ng palasyo, wala raw puwang sa gobyerno ang mga manloloko kaya agad silang sisibakin sa pwesto. Una nang ipinag-utos ni PBBM ang pagsasagawa ng performance review sa kanyang gabinete at iba pang opisyal para malaman kung sino-sino ang karapat-dapat na manatili o palitan sa pwesto. At amin pa rin pong kinukuha ang panig ni former OWA Administrator Arnel Ignacio sa isyong ito pero ika po niya, siya po daw ay magsasalita sa takdang panahon. Hindi raw po magpapahawak sa lieg si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay po ng hinihinging kondisyon ng kampo ng mga Duterte para sila ay magkabati-bati. Matandaan po iginiit ng kampo na dating Pangulo na dapat ay maiuwi muna ng Marcos administration mula sa dahig ang dating Pangulo kung nais niya makipagbate sa mga Duterte. Pero buwelta po ng palasyo, hindi basta-basta magpapadikta si Pangulong Marcos dahil daw sa uunahin pa rin ng Pangulo ang pagsunod sa kung ano ang nakasaad sa batas. Niliwanag din po ng Malacanang na hindi lamang Duterte ang tinutukoy ni Marcos sa reconciliation. Lahat daw po ito ng tao na hindi niya kapareho ng prinsipyo kaya huwag daw isentro sa mga Duterte lamang. Bang unang susundin ng Pangulo? Ang batas po ba o ang pakikipagkasundo sa mga taong maaaring may kaharapin ng mga kaso? So dapat tunahin pa rin pa ng Pangulo ang pagsunod sa batas. So kung yan po ang magiging condition pakikipag-reconcile, mukhang uunahin pa rin ng Pangulo ang batas. Kung ano yung dapat at commitment ito sa Interpol at sa international law. Yan po tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Aminado si incoming Akbayan Congressman Shell Jokno na hindi kakayanin ng Senado na tapusin ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ngayong 19th Congress. 6 na session days na lang ang nalalabi pagbalik ng sesyon sa Hunyo, kaya sigurado na raw natatawid ito sa susunod na Kongreso. Ang problema, malaking debate pa rin kung legal na itawid sa 20th Congress ang impeachment trial. Mungkahi ni Jokno na magiging bahagi rin ng prosekusyon, pwede naman daw maghain ulit ng articles of impeachment sa susunod na Kongreso. Pwede rin daw igiit na isang continuing body ang Senado kaya pwede pa rin matuloy ang impeachment trial. Para naman maiwasan ang mga komplikasyon, iginiit ni Jokno na pwede ring magpatawag na lang ng special session ng Senado para matapos ang paglilitis bago mag-June 30. Officially, ang term ng mga senators ay matatapos before noon of June 30 of this year. At least kung gano'n na mangyayari, matatapos na yung buong issue na yan. Kaya nilang gawin po yan. Kaya lang, we really cannot predict kung ano yung nasa isip ng Senado. Yan ang tinig ni incoming Akbayan Congressman Shell Jokno.
Alas 6:40 na po ang ating tamang oras ngayon. Sa ilang pang mga balita, palalakasin daw muli ng PNP ang Anti-Drug Abuse Council sa mga barangay para sugpuin ang talamak pa rin pong problema sa illegal drugs. Bukod sa paghuli sa mga big time ng mga sindikato ng droga, hahabulin din daw ng mga pulis ang mga street level drug pusher. Sila po yung mga nakikipagtransaksyon sa mga eskinita o kalsada. Isang kinukuha ito ng mga tulak sa barangay. Yan nga po'y matapos pong aminin mismo ni Pangulong Marcos Jr. na, napabayaan daw po o hindi nga napapansin yung mga small-time pushers dahilan para po sila'y lumaganap. Sabi po ng PNP, ito mismo ang kanila pong aaksyonan kaya muling palalakasin ang mga barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC.